Sa pagkakaungkat ng mga manumalyang flood control projects sa bansa, ang ICI o Independent Commission for Infrastructure ang naging sandigan ng maraming Pilipino para makamit ang hustisya laban sa mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero 3 buwan nang nakalilipas, tanong pa rin ng taong bayan, bakit iilan pa lang ang nahuhuli? Dapat lang mahuhuli sila at nagkasala sila. Dapat pananagutan niya yun. Kasi para matigil na rin sana yung yung kabuluhan dito sa mundo. Pero tila nawalan palalo ng kumpiyansa ang ilan sa ahensya matapos mag-resign si Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rogelio Babe Singson at kahapon nagsalita na si Singson ukol sa kanyang pagbibitiw. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore. That's the other half of the situation. I've been in and out of the hospital. I just came from a medical workout this early. So, alam niyo na, pagka nag-medical workout ka, jeta ka ng 10 hours. So, maaga kang magigising. Blood extraction. Maliban dito, nakakaapekto na rin daw ang kanyang trabaho sa ICI sa kanyang pamilya. We are not used to this heavy stress, including heavy security for the family's safety. So I hope, and I wish that people will understand the reason for my resignation. I feel that I've done what I have to do for ICI. Isa pa raw sa mga dumagdag sa kanyang alalahanin ay ang kawalan ng budget ng komisyon lalo na sa pasweldo at mga kagamitan na sinang-ayunan din ni dating ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Pati raw siya nag-abono para sa pagganap ng kanyang tungkulin noon na umabot sa 30,000 pesos. When I joined ICI, talagang kami yung nag-front load ng expenses namin eh. Wala kaming pondo. Kaya nagulat ako na hanggang ngayon, wala pa din pondo. Pero sa kabila nito, tiniyak ni ICI Chairperson Justice Andres Reyes, tuloy-tuloy pa rin daw ang trabaho ng komisyon sa kabila ng pagbibitiw ni Singson. Ayon naman sa Malacanang, mayroong 41 million pesos na pondo ang ICI pero nagkaroon lamang daw ng problema. As early as September ay nandyan na po. Ang natatangi lamang po siguro nagkaroon ng konting delay ay yung pag-implement po or pagsasagawa po ng MDC at yung modified disbursement system. At ngayon po ay maitatanong po natin, yung pondo po ay nasa kanila na. Tugon naman ng Malacanang sa pag-aabono ni Magalong. Ipinakiusap na po natin, since nandiyan na po yung pondo, kung ano po yung pagkukulang sa may mga dapat na bayaran na po agad. At hindi po naman nagkulang ang Pangulo dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat na maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay. At patungkol po kung sino pa yung magre-resign, siguro mas maganda po siya na po ay yung tanungin. Siya naman po nagbigay ng information. Dahil sa kaliwat ka ng issue at dami ng mga iimbestigahan ng ICI, panahon na raw para tumulong ang Office of the Ombudsman at ang mga LGUs sa pagsasampa ng kaso. It's about time that other sectors should also get involved in the filing of the case. Kasi nga sa dami, hindi kakayanin ng ICI, hindi kakayanin yan ng PNP, hindi kakayanin yan ng NBI lang. It will be a whole of society approach. Pero malaking problema naman daw kung kasabwat din ng ilang mga mayors ang ilang opisyal na kwine-question sa mga manumalyang proyekto. Yung ibang mga mayors o governors kasabwat din. O kaya kung hindi man lang sila kasabwat, sila rin mismo may mga kanya-kanya nilang anomalya. Kaya nga, it takes one to have a moral ascendancy to file a case. Sa inisyal na pagsisiyasat ng AFP at PNP, 252 na ang kanilang nadiskubreng ghost flood control projects sa buong bansa mula sa 10,000 na mga nasuring proyekto. Idagdag pa rito ang 20,000 na mga proyektong nakatakdang suriin. Nauna nang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makukulong na ang mga nasa likod ng mga manumalyang flood control projects bago pa man magpasko. Charles Nicolimon
RNG News,